Hi guys, nagtulog ni Papa. Kung saan yun. Ilang oras ang nagdaan ay biglang daling bumatan si Nardo. Paglabas niya sa kanilang kwarto, ay nakita niyang lumamig na ang mga nakahandang pagkain sa kanilang lamesa. Agad niyang hinanap ang kanilang ama, subalit hindi niya ito natagpuan. Dagan kayo Bumalik siya piluan sa kanilang guys. silid at ginising ang kanyang kapatid. Kuya, gising. Gising. Ang tatang, nawawala kuya. Ano ba? Natutulog pa ang tao eh. Hinanap ko na siya sa buong paligid kuya pero wala siya. Naiwan niya ang kanyang pagyapak saka wala ang kanyang panas sa kanilang ito. Pang. Napabalikwas bigla ng Kalamping bangon na si kan. Omar. Nagsipagtalsikan Hindi pa sa ang nina. kanyang mga unan at kumot sa kagustuhan niyang makatayo ng mabilis. Agad niyang kinapa ang pana na nasa kanyang tabi. Agad na suminto ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso dahil sa pag-aalala. Saan naman kaya pupunta yun? Ang bihira naman oo. Edit mo na Lumabas pa. sila ng bahay. Edit mo na. Mag-uumaga na ng mga oras na yun. Nakikita na nila ang pagsikat ng araw sa silangan. Diretso lang nila sa YouTube Nakita ba? ang mga bakas ng paa ng kanilang ama. Marahil ay Kaya, umulan tagaan ng kita. gabing yun. Kaya naman lumambot ang lupa. Naibuan mo At kita naiiwan YouTube ng mga channel bakas pa. sa Dapat lupa. dito. RG Mark. Hindi kaya narinig tayo ni Tatang kagabi. Arjuma. Kasalanan mo to eh. Hindi na lang sana tayo nagsinungaling kay Tatang kagabi. Hindi sana Naabiya kay first vlog dito ba pa? Marahil tayo na sama-sama. Naku, hindi yung Ah. ganito. Sa palagay mo, Katunag walat ta kami huwag ya. na tayo First magsisiyan, day. kuya. Mabuti pa yan Oh, natin siya. the first day Sundan niya. natin ang mga bakas niya. Nawala ang mga bakas ng paa sa bungad ng gubat kung saan sila nangangaso. Dahil doon, ay nagdesisyon si Omar na maghiwalay silang YouTube. dalawa sa paghahanap sa kanilang ama. Hindi sila titigil hanggang di nila ito nakikita. Baon nila sa kanilang mga lagayan ang maraming piraso ng palaso at mahigpit na hawak naman sa kamay ang matibay na pana. Sige, dito tayo maghiwalay. Nagsimula nang maglakad si Omar papasok sa gubat. Naiwan sa may bukana si Nardo at doon nagsimulang umiyak ng tahimik. Nag-aalala siya sa kanyang ama. Tila nakakaramdam siya ng pagsisisi at iniisip na talagang kasalanan niya ang mga nangyayari sa simula pa lamang. Napigilan siya sa iniisip nang may marinig na kaluskos sa isang madamong bahagi. Agad niyang inigumang ang kanyang pana sa direksyon yun at naghanda. Ito na yan. Saan Sino ka man? Brown yap na. Lumabas ka sa pinagtataguan Saan mo. pasabot ka Dahil na? kung hindi, mapipilitan akong patamaan ka ng hawak kong palaso. Ngunit walang tugon mula sa halaman. Pinakawalan niya ang palaso at tumama yun sa gitna ng gumagalaw na mga dahon. Tumayo roon ng isang pamilyar na lalaki. Nakangiti ito habang hawak sa kanyang kamay ang palasong pinakawalan ni Nardo. Oh! Ito! Ikaw pala yan? Pambihira! Bakit di ka Ano nagsasalita? ganahan naman kami ya? Ayun tuloy, pinatamaan kita ng... Teka, Ganahan lagi naman kami ya. hala? Hmm? Nasaan mo yung Ganahan lagi palaso? naman kami ya. Paano mo nagawa yun? Ang galing mo ah! Kasi buka. Pagkakapao namin. Lagi mo sa Walang nila. papasakit sa'yo. Meron po. Ay, kami. Ibinalik nito ang bala ng kanyang So, pana balik-balik ka yan? nakakiting inakbayan siya nito. Hmm. Ang Old aga-aga Navy. pa. Ha? Bakit narito ka Old na agad sa Navy. gubat? Old Mamasok Navy? ka pa ulit. Old Navy. Ay, Old Navy. Hinahanap namin ang Old Navy. tatang ko. Baldo, si kuya. Bago nawala na, sa loob ng na-brand? gubat. Mga dama yap na. Napakadelikado ngayon ng gubat. Okay, okay. Nagkalat ang masasamang hayop dito ngayon. Kaya nga eh. Kaya naman nag-aalala ako ng labi sa aking tatang eh. O sige, ang mabuti pa, sumama ka na muna sa aming tribo. Hihingi tayo ng tulong sa aking ama at mga kasamahan namin. Kabisado nila ang pasikot-sikot sa lugar na to. Maraming salamat, Balto ah. Tatanawin ko Ano na isang yung malaking last? utang na loob ang tulong mo na to sa akin. 11 ba? Bigla siyang nagkaroon ng 11 pag-asang PM. mahanap ang kanyang ama sa tulong ni Baldo. Nawala ang pag-aalinlangan niya sa lalaki dahil sincere ito sa pag-alok ng tulong para sa kanya. Medyo malayo lang ang lakarin bago tayo makarating sa aming tribo. Pero huwag ka mag-alala, mababait sila ron. Isa pa, anak
ka pag kasama mo ko. Sandali lang. Hindi ba malaking abala kung pupunta pa ako sa inyo? Hindi naman. Isa pa, ngayon lang ako nagkaroon ng kaibigang tagalabas kaya masaya akong makatulong sa'yo. Patuloy lamang sila sa kanilang naging kwentuhan ni Baldo. Maraming magagandang tanawin ang nadadaanan nila at mga puno na mangga na hibig sa bunga. Sagana rin sa mga ibong may mga bugad sa sanga ng punong kahoy. Napakasarap pakinggan ang pagpatak ng talon sa malawak na ilog nito. Para silang bumabaybay sa malaparaisong tagong lugar. Tinawid nila ang ilog sa pamamagitan ng isang bangka. Ang ganda naman ng lugar nyo. Para ako nasa paraiso. Talagang maganda rito. Hindi pa kasi masyadong naaabot ng maraming tao eh. Tanging mga katribo ko lang ang nandoon at walang katulad mo. Malayo pa ba tayo, Bando? Malapit na tayo. Ilang minuto pa ng paglalakad ay biglang huminto si Baldo at napatingin kay Nardo. Nakaramdam ng kakaiba si Nardo dahil tila nag-iba ang tingin sa kanya ng kanyang kaibigan. Medyo napaatras pa siya nang makitang pinunod nito ang itak sa kanyang bewang. Hindi ito kumukurap at nakatitig lamang sa kanyang leeg. Umakbang ito papalapit sa kanya. Parang tila tumigil ang paghinga ni Nardo dahil sa matinding kaba. Bagong week na naman, pero walang bago. Press play on Discover Weekly. So you can discover new songs you'll love every week. Kasi, kung ano niya sa pasyente, Ano kayang istorya. madidiscover mo next? Let music Ang find you. name mo yung Spotify. favorite vegetable. Wala mo sa 2024 Suzuki Lex with cutting-edge safety and convenience features. Drive smart, drive a Good Suzuki. morning everyone. Ano ba? Teka, Oo. anong ginagawa mo, Baldo? Huwag kang malikot. Pagkasabi nun, ay biglang lumipad ang itak ni Baldo Mag-vlog dito malapit sa sa Malta. kanya. Dahil sa gulat ay wala nang nagawa pa si Nardo kundi ang mapapikit. Naramdaman niyang bumagsak ang itak na Pa, yun may sa ka kanyang nag-vlog tabi. ka dito sa Malta. Dahan-dahan niyang Ito ka inuulat ang dito. kanyang mga mata. Tignan mo? Agad Ha? na tumingin siya sa matalas na itak na nasa Tignan kanyang mo. paanan. Nakita niyang may tubo yun at katabi nun ang isang ahas na napugutan ng ulo. Nervyoso ka pala. Akala mo siguro ikaw ang papatayin ko, no? Sayang yung ahas. Kaso, mas sayang ka kung ikaw ang mamamatay ng dahil dyan. Mas mahalaga ang buhay mo, kaibigan. Saan niyo ba nagagamit ang mga ahas na yan? Pansin ko'y talagang mahilig ka sa mga makakamandag na kobra. Ang totoo, kinukuha rin namin ang kamandag nila. Pinapakagat namin sila sa basong may tela at doon isinasawsaw namin ang aming sandata bilang lason sa mga tatamaan ng aming pananggol na kagabitan. Sa maniwala at sa hindi, kahit patay na ang mga kobra, kaya pa rin nilang pumatay ng 10 hayop gamit ang kamandag nila. Ang dami mong alam tungkol sa ahas, ha? Saka, mukhang biyasang-biyasa ka sa Tignan pakikipaglaban. ang ito. Kailangan eh. Anak kasi ako ng pinuno, kaya hindi ako maaaring maging magmang at walang alam. Ayan. Hindi rin ako pwedeng maging tuwag. Sa narinig na yun ni Nardo, ay nagka-interes siya sa buong Kumuha ka lang? pagkataon ng kanyang bagong Kumuha ka kaibigan. yan? Oo. Paano Nahihiwagaan nang siya na? dito Oh, at ganda na. bumibilib siya sa mga kakayahan nito. Hinangaan niya ang matapang at mahusay na mga kilos at pananalita nito. Oh, narito na tayo sa amin, kaibigan. Agad na gumala ang mga mata ni Nardo sa paligid. Tama lang Sa pula, ganda ng guys. paligid na dinadaanan nila, ay hindi niya akalaing ganoong klase ng lugar ang kanyang makikita. Ngunit bigla siyang napatakip ng ilong at bahagyang napaupo nang malanghap ang isang mabahong amoy na tila nanggagaling sa bulok na karne. Ang kapaligiran ay napapalamutian ng mga nakasabit na iba't ibang ulo at buto ng mga hayop. Nakapalibot yun sa kanilang lugar at nakatulos sa kawayang may matutulis na bato sa dulo. Ang mga bahay ay gawa sa natural na materyales at nakatayo o nakabatong sa malalaking puno. Walang nakitang tao sa paligid, si Nardo. Nasaan ang mga tao dito? Baka tulog pa sila. Gabi kasi sila nangangaso kaya sa umaga ay asahan mo nang natutulog pa sila. Pero hayaan mo, maya-maya lang, gigising na ang mga yan para mag-almusal. Ilang sandali pa ay napansin na ni Nardo na bumukas ang isang pinto ng tubo at iniluwal nito ang dalawang lalaki. Biglang nanlaki ang mga mata ni Nardo nang makilala ang isang lalaki. Natitiyak niyang yun ang umabol sa kanila ng kanyang Kuya Omar
at napana niya ang binti. Agad na bumaba sa bahay ang lalaking maitim at sinunggaban si Nardo. Galit na galit itong sinuntok sa mukha ang binata. Agad naman itong sinuway ni Blue Baldo. dog akong kanan ni Papa. Bisita kong Blue tao. dog. Kaya kung maaari, huwag kayong gagawa ng hindi maganda sa kaibigan ko. Agad na binitawan ng lalaki si Nardo. Kahit tigil na gigil, ay pinigilan na nito ang sarili dahil sa sinabi ng anak ng kanilang pinuno. Isinama ko siya rito dahil nais namin humingi ng tulong para hanapin ang nawawala niyang ama. Agad na nagkatinginan ang dalawang lalaki. Makahulugan ang naging tingin ng mga ito. Agad namang nabasa yun ni Nardo at nagkaroon siya ng hinala na baka alam ng mga ito kung nasaan naroon ang kanyang ama. Nakita niyo ba ang aking ama? Sinabi sa kanya ng mga lalaki na meron nga silang lalaki na nakita sa gubat kagabi. Nanghihingi ito ng tawad sa nagawang kasalanan ng mga anak. May dumating pang isang lalaki na tila galing sa gubat. Agad nitong sinabi na may nakita siyang isang matandang lalaki at binata. Totoo ba yung mga sinasabi niyo? Kung kayo na nakita na ni Kuya ang aking tatang. Hindi na ako magtatagal dito, Baldo. Kailangan ko na umuwi para hindi na mag-alala sa akin ang aking tatang. Pasensya na rin kayo, ha? Lalo na sa'yo, nasaktan kita. Akala ko kasi isa kang aswang na mananakit sa amin ni Kuya, eh. Sana maintindihan mo na yung pinagtang... Hindi ko lamang ang aking sarili kaya ka nasaktan. Sa sinabing yung ni Nardo, ay napansin niyang lumikot bigla ang mga Last mata na ng rin guys, dalawang lalaki. nanarin ko. Mabilis ang mga yun na bumalik sa kanilang kubo at isinara ang kanilang pinto. Pagkatapos, ano nangyari? Takot ba sila sa aswang? Lahat naman ay takot sa aswang, Nardo. Pero yung mga aswang sa gubat, hindi naman sila masasamang aswang. Mga awok sila. Mga aswang na anyong baboy ramo. Hayop lang sa gubat ang kanilang kinakain. Imposible ang sinasabi mo, Baldo. Namatay ang aking ina dahil sa mga aswang na awok. Pero hindi pumapatay ng tao ang mga aswang Wala ko guys, magbutang na lang ko. Maliban na lang kung isang tao na tumalikod sa kanilang pagiging aswang. Yun ang kanilang Sabi guys, pinapas ako lang. ba? Hindi aswang ang nanang ko. Nagkakamali ka na Saan man eh? pagkakakilala sa mga yun. Bali man ko. Hindi ko lang siya. Laban sa mga yun. Magsasanay ako Bali sa man lagi. pakikipaglaban. Katong kuwan ba? Bigyan ng Ano, hustisya ano, pagkamatay ka? ng nanang ko. Hindi sila basta-bastang palaban, Nardo. Alam ko yun. Pero total, kaibigan mo naman ako, di ba? Mundo. Maaaring ba akong turuan ng mga bagong kaalaman sa pakikipaglaban? Ikinalulungkot ko, Nardo. Pero hindi maaari. Puno Hindi kita ay pwedeng turuan. Lalo na paghihiganti ang dahilan mo kaya gusto mo matuto. Halika na. Ihahatid na kita. Baka gabihin tayo. Delikado sa daan. Mabilis na naglakad si Baldo. Tahimik na sinusundan lamang siya ni Nardo. Wala. Napansin niyang tila nagmamadali sa paglalakad ang kaibigan.